Kamusta kayong lahat, mga kuya, mga sir, mga tol, mga kapistol natin dyan. Ako nga pala si Jess Strongwell Firearms or Jess Strongwell FA. Ngayon, pag-uusapan natin si Glock 19 Gen 5. So, ito siya. Yan. Okay? So, ngayon, before I start, syempre, lagi natin tatandaan, safety check muna. Remove yung magazine. Then, yan. Napansin nyo, walang laman. Then, hammer down. Nalagay ko lang yung magazine para magmukhang maganda naman. Okay? Okay. Mapapansin nyo, meron ako dating nagawang video na Glock 19X and that's my everyday carry pistol. So, if you asking me kung anong pinagkaiba niya kay Glock 19 Gen 5, mamaya explain ko habang nagro-roll yung video natin. Okay? So ngayon, focus muna tayo kay Glock 19 Gen 5 para dun sa mga, ito ay para dun sa mga gusto at nag-iisip kung ano maganda pang everyday carry pistol. So ngayon ito, tamang-tama ito para sa inyo. Okay? So ngayon, ano ba ang meron kay Glock 19 Gen 5? Napapasin nyo, yung frame niya, plastic, yung kulay niya, yung common na nakikita nating kulay sa mga baril na kulay, parang bloodshot tinawag pero black, mukha siyang black. And then, lahat ng Gen 5 ang magazine release niya, ang follower magazine niya ay kulay orange ito. Okay? And then, yung slide release niya, ito, ambi. So, magkabilaan. Kabilaan siya. Yung magazine release naman, pwede mo siyang ilipat sa kabila kung gusto mo. Kung right-handed ka or left-handed ka, pwede mo siyang pagpapalit-palitin. And then, meron din siya ditong malit na lalagyan ng flashlight. Kung gusto mong maglagay ng flashlight or laser, pwede kang magdagdag dito dahil may pwede kang paglagyan. And then, mapapansin nyo kasi dati kay Gen 4 ng Glock 19, wala siyang cock serration dito sa harapan, sa front. So, ngayon meron na. Mas mabilis mo na siyang kasahin dito. May mahawakan ka na. Unlike dati, wala pa kay Gen 4. Dito ka talaga magkakasa. Ngayon, meron na dito. Okay? So, ano pa bang bago kay Gen 5? Ang pinakamaganda kay Glock 19 Gen 5 ay yung barrel niya. Ang barrel niya, it's a marksman barrel. So, kung ano yung sight na nandito, dead center na siya pag ginamit mo lagi. So, papraktisin mo na lang yung trigger control and recoil control. Pero yung barrel niya napakaganda. Kaya, gustong-gusto ko to. Kaya, isa sa dahilan kung bakit nagustuhan ko si 19X dahil yun ang pinagkaparehas ng dalawa. Yung barrel nila, it's a marksman barrel. Kay Gen 4 hindi pa siya iba yung gawa ng barrel ni Gen 4. Yun yung pinakabago ngayon kay Gen 5 tsaka kay Glock 19X. And then, okay, syempre galing kunwari kayo sa range and then pumuto ka ng sabihin natin mga 50 rounds or 100 rounds or 200 rounds. Paano ba siya? Mahirap ba siya linisin or mabilis ba siya linisin? Ang masasagot ko dyan, napakabilis niyang linisin. Mapapasin nyo itong dalawang lock na to. Ito, kabilaan. So, syempre, bago kayo laging maglinis, always check pa rin kung may laman or wala. Ha? And then, trigger down dun sa safety. Tapos, cut ng konti. Tapos, baba lang to. Yan. Napakadali niya. Yan lang. So, lilinisin mo lang, brush ka lang. Tapos dito, same din sa barrel niya. So, ito yung guy rod spring niya and yung barrel niya nandun. Okay? So, paano ba siya ibalik? Siyempre, napakabilis lang din siya niyang ibalik. Ito lang. Oh, pantay mo lang. Then, kasa. Kahit para mas sure na talagang naikasa mo ng maayos, kailangan pantay, wala din lagpas dito. Isa, then down. So,
Yun. Bakit nga piniture ko to? Dahil para nga dun sa mga bago at nag-iisip kung ano magandang pang carry na pistol, pang everyday carry. So ito, tamang-tama to. Papasin nyo, yan. Napakaliit. Yan. Okay. So ngayon, balik tayo dun kay Glock 19X at Glock 19 Gen 5. Ano nga ba ang pinagkaiba nila at pinagkaparehas ng dalawa? Una, safety check ko lang to wala naman magazine. Yan. So this is my everyday carry pistol, Glock 19X. So if you asking me kung anong pinagkaiba ng dalawa, una sa kulay. Same sila bago, para silang bago ng Glock generation, para silang bago. So yan. Pagdating sa slide, same size, same 19 sila. Nagkaiba lang sa akin kasi nga nagdagdag ako dito ng extra grip na large size kasi gusto ko mas malaki ang nahawakan ko. And then pinagkaiba pa nila pagdating kay frame, mahaba talaga si 19X. And you asking me why? Kasi si Glock 19X, ang slide niya ay for Glock 19 and then yung frame niya ay pang 17. So kaya may full size ang kanyang grip or kanyang frame. Tingnan mo, mapapasin nyo kay Glock 19, wala kayong makikita, walang lagpas. Okay? And then syempre, kinaganda din kay Glock 19 kung may 16 rounder ka nakasama, pwede mong gamitin ang magazine ng mga Glock 17. Ito, 17 rounder. Kasyang-kasya. Okay? Yun ang kinaganda ni Glock 19. Pwede mo magamit yung magazine ni 17. And also, 19 rounder. Yan siya. So, mas mahaba. Kung nabibitin ka pa sa 19 rounder, pwede naman dito 33 rounder kung gusto mo. Kasyang-kasya rin. Okay? So, yun ang kinaganda ng Glock series na double stack natin, like Glock 19 and Glock 19X, and also the Glock 26. Soon ipipicture natin si Glock 26 kasi nasa lineup din siya ng pistol na everyday carry ko. But for now, ay Glock 19 muna tayo, Gen 5. So yun ang kinaganda, guys. Kaya dun sa mga bago at nag-iisip kung anong magandang pang everyday carry na pistol, I suggest you go for Glock 19 Gen 5 or you go for Glock 19X or Glock 26, but it's depend on you pa rin yun kung alin na mas gusto. Mas maganda pumunta ka sa gun store. If you asking me kung saan gun store, just comment ka lang, then re-replyan kita. Tapos try mong i-grip lahat from yung Glock series, lahat ng generation. Try mong i-grip para mas ma-feel mo kung alin yung mas bagay sa'yo. Okay? So, I hope you enjoy and thank you for watching my video, and then sana may natutunan kayo, and kaya ako talaga siyang ginawa itong video na to ay para dun sa mga bagong nag-iisip kung anong magandang pang everyday carry. And also, in-encourage ko lahat na sana ay mag-undergo ng LTAP or license to own and possess firearms license para makabili kayo ng barrel and maka-own talaga kayo ng barrel. So, lagi natin i-introduce ngayon sa atin, i-introduce sa iba na mas maganda pa rin magmay-ari ng barrel na legal kaysa illegal. Okay? So, yun. I hope you enjoy watching my video, and then sana sa susunod natin na video nandiyan pa rin kayo para may matutunan at may bagong malaman sa mga pag-uusap natin. Okay? Thank you for watching my video. Thank you so much. God bless you all.